Magandang gabi po. Hindi po ako nakatulog dahil po sa nangyari dito kay kaibigan nating Duwende. Kasi hindi po natin nakakausap. Kaya binalikan ko po sila dito ngayon. Kasi nag-alala po ako kung bakit po nila tayo ipinatawag. Ang problema lang dito, nagkasala po tayo sa oras. Dahil natagalan po kami nakauwi ni Bibi Boss. Kasi evaluation po sa paaralan. Kaya gusto ko talaga na makausap sila dito kung saan po sila ngayon. Kasi bakit po nila na hindi na nagpaparamdam ng kausapin ko dito. Kasi sinabi po na ating kaibigan na alas 6 po ng gabi ay dito tayo. Kasi meron sila ipapaabot at gusto po nila magpapaalam. Kaya subukan po natin tawagin, guys. Magandang gabi po, kaibigan. Yes, salamat, guys. Nandito si Shuto. Kaibigan, grabe, sobra pong alala ko po sa inyo. Oo. Pasensya na kayo, sabihin mo kay kaibigan. Asan si Linyo? Palihog kong ingon ni kaibigan Linyo, abi mo na ako nakasala na ko kay nag-ingon manggod siya na alas 6 kumari din ako magkaari. Oo, ako po ay humihingi sa inyo ng pasensya, ha. Akala ko iniwan niyo po kami dito. Tinawag po sila, guys. Meron silang pagtitipon doon sa karya nila. Maraming salamat, ha. Dahil nandito ka, panatag na po yung loob ko. Guys, bumalik na po sila, kaibigan natin na si Otto dito, pero si Linyo wala. Nandun po sa karyan, guys. Kaya salamat po talaga. Kaibigan, ano po ba talaga yung ipapaabot ni kaibigan nating Linyo? Bakit po niya nasabi na magpapaalam at meron po siya ipapaabot sa atin? Sabi po ni kaibigan, guys, tungkol po ito sa butuhan bukas, guys, doon sa Amerika. Sabi po ni kaibigan, kaya nais na makausap niya tayo ni kaibigan Linyo para po ay hingiin po yung makapanood nito sa video na idasal natin na sana manalo po si Trump. Dahil po kapag nanalo po si Trump, walang mangyayaring World War III. Walang mangyayaring gulo. Kung meron man gulo, hindi po totally na malaki, kundi katamtaman yung mga kunti-kunti na, hindi tulad po sa Israel ngayon na sobrang ilang year, isang taon na yata yung kaguluhan, hindi pa tapos. Ngayon po, sana po manalo. Kung tatanungin po natin si kaibigan ngayon, kung sino mananalo ito sa pagka-presidente, si Kamala ba or si Trump, kaibigan? Sabi po ni kaibigan, guys, mananalo si Trump kung hindi dadayain ng mga opisyalis po doon sa Amerika. At sana hindi i-burn out yung kuryente doon. Kasi kapag i-burn out nila, ibig sabihin meron silang pinaplano na masama. Kaya gusto po ng ating kaibigan, guys, na tayo ay makausap nila, no? Para daw tulungan natin na idasal si Trump na manalo. Pero kaibigan, kung tatanungin kita, saan po yung pinakamaganda doon na iboto talaga? Siyempre daw si Trump, kasi po si Trump po, guys, malaking proyekto na may ibibigay po dito sa atin, at saka walang gulo, hindi po sila kurakot, guys. Mabuti po ang kanyang hangarin sa buong daigdig ngayon, no? Kapag si Kamala yung mananalo dito, yung kaldero na to tuwad yun daw, kaya nga, no, puro kaguluhan, bansa maglalaban, at saka yung Antikristo
mas lalong lalago. Kaya nandito tayo guys, dahil po hindi po ako makatulog, no? Dahil po gusto ko talaga na mabalikan agad sila kaibigan dito, kasi hindi ko natupad po yung oras na gusto po nila. Hindi ko inaasahan na balikan po natin ngayon. Nandito si kaibigan si Otto. Kaibigan, oo, bumalik talaga ako kaagad dito kasi nakita ko at saka narinig ko po dito sa area ito, sobrang tahimik. Wala po talagang, akala ko iniwan niya na po ako. Buti na lang bumalik ako agad dito ngayon. Sabi po ni kaibigan guys, no, sila lang po daw talaga yung nag-a-update tungkol po sa kalagayan po ng ating panahon. Kung meron man, nagpapasalamat po din sila para po yung mga tao na makapanood ay makaingat din sila lagi at makapaghanda. Kaibigan, kung sakali manalo si Kamala, ano po mangyayari sa mundo? Maglalabasan lahat ng mga demonyo guys. Mas lalong palawakin nila ang kanilang binabalak na meron po silang gagamitin na mga government para parami sila ng miyembro. Kaibigan, oo nga, totoo yan. Kaya sana guys, manalo si Trump para maging inutil yung mga demonyo ngayon. Kapag manalo si Trump po ngayon guys, sigurado mayroong demonyo mainutil ngayon kapag manalo. Dahil po ay mayroon talagang makapagbigay sa atin ng magandang kaginhawaan. Kasi po yung mga OFW guys, maraming mga makukuhang benepisyo, lalo na po yung mag-abroad po ngayon doon sa Amerika. Napakaswerte talaga kung si Trump. Kaibigan, meron ako itatanong, kasi marami pong natatakot na mga anong tawag dito, yung mga natatakot sila yung mag-abroad daw doon, kasi marami po talaga yung mga antikristo na po doon.